Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. No? So, buong Luzon, wala pong pasok ang ating gobyerno dahil nga po sa nararanasang sama ng panahon. Okay. So, ang magiging topic po natin, good morning po. Ingat po tayong lahat, lalo po dito sa Luzon. Okay. So, wala pong pasok ang buong Luzon dahil po sa sama ng panahon. So, ito po ang topic po natin for 20 minutes or ilang minuto. Migs Nograles ay challenge si Congressman Polong Duterte na sabay daw sila na magpa-take ng drug test. Okay, so ito po ang sinabi ni Migs Nograles, no? Wait lang, guys. Sabi po ni Migs Nograles ay sabay daw po sila ni Polong Duterte na mag-take ng drug test. Ito po. Sabi po, in response of Congressman Migs Nograles to Congressman Paulo Duterte's statement, I appreciate that you have posted your drug test result, but this is an old test done last August. For the sake of transparency and accountability to the people of Davao City, I'd like to invite you to join me for a new drug test tomorrow, October 23 at 1:30 p.m. at High Precision Laboratory, Embajada, Davao City. Let's do it at the same time and together show the people of Davao City that we are not afraid to prove ourselves and show up. Hope to see you there. So, ayan nga po, no? So, si PBA Party List Representative Mig Nograles ay hinamon si Polong Duterte ng Davao City na mag-take ng drug test na sabay sila. So, hindi naman po sinasabi, no? Wala po tahasang sinasabi si Mig Nograles na ang mga naunang drug test ni Polong Duterte ay peke. So, wala naman pong ganon sinasabi. So, ngayon, gusto po ni Migs Nograles na sabay sila na mag-take ng drug test sa High Precision sa Davao City ngayong umaga. So, yan po ay mga development ngayon sa ating politics. Alam naman po natin na makakalaban ni Polong Duterte si Migs Nograles sa 1st District ng Davao City para sa pagkakongresista. Okay. So, ayan yung kaganapan ngayon, no, na hinahamon si Polong Duterte na sabay sila ni Migs Nograles na mag-take ng drug test. Okay, so ayan, so medyo ito po yung latest sa ano naman po, no, sa bagyong Christine PH. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Minlan, Cagayan, Isabela,
Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, the northern portion of Zambales, portion of Bulacan, northern portion of Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, eastern portion of Albay, eastern portion of Sorsogon, northeastern portion of Northern Samar, and northern portion of Eastern Samar. Samantala, signal number 1 naman po sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Island, Pampanga, the rest of Zambales, Bataan, the rest of Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, the rest of Quezon, Occidental Mindoro, including Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Island. Signal number 1 pa rin sa Camarines Sur, ang natitirang bahagi ng Albay, at syempre ganun din po ang bahagi ng Sorsogon. Andyan din po ang Masbate, kasama po dyan Antica o Emburias Island, Calamian Island, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, and northern part of Negros Occidental. Siyempre kasama din po dyan ang northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions of Cebu, and of course Bohol, mga natitirang bahagi ng Eastern Samar at Northern Samar, at syempre Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, at Surigao del Norte. So nauna na po naglabas ang Office of the Executive Secretary Berhamin Lucas na wala pong pasok sa lahat ng ahensya ng gobyerno ngayong araw sa buong Luzon. So ayan po guys, ingat po tayong lahat para sa hagupit ng bagyong Christine PH. Medyo malawak ang sinakop ng bagyong ito. So ayun, so kailangan po natin mag-ingat dahil sa sama ng panahon. Okay, so maraming salamat guys. Ayan po yung update po natin sa bagyong Christine PH. Follow nyo po kami at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Lakay Regan Bulletin or Lakay Bulletin, sa aming Facebook page, Lakay Regan Bulletin and WhatsApp Pinas. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat ngayong umaga.